Hi, kapatid, kaibigan, kamusta na kayo? Unang-una sa lahat, alam nyo, natutuwa ako sa bagong balitang ito na kung saan target ng tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez ngayong Hulyo na gusto nilang mangyari 10 ng mga kongresman sa Kamara de Representante na maging makatulong sila sa ating mga kababayan. Na kung saan ang gusto ng ating leadership ni House Speaker Martin Romualdez na mapababa sa murang halaga ang bigas sa halagang 30 pesos. Napakamura po yan. At higit sa lahat, alam po natin maraming problema, napakataas ang bilihin, pero ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos, kumikilos at gumagawa sila ng paraan para madama naman ng mga kababayan natin na ang gobyerno ay hindi natutulog bagkos nagsusumikap sila para makatulong, makadamay sa ating mga mamamayan. Kaya mga kaibigan, tulungan natin, himukin natin ang mga congressman natin na suportahan yung panawagan ni House Speaker Martin Romualdez na magkaroon sa halagang 30 pesos. Alam niyo mga kaibigan, bumibili ako ng bigas, ang binibili kong per kilo, 65 peso. Magandang klaseng bigas to. Pero, kung ang lahat ng mga kababayan natin ay wala naman salat sa buhay, kahos sa buhay, papaano nila makakakuha at makakakain ng mga maayos na bigas na mayroon maihain sa pagkainan sa kanilang pamilya. Kaya, suportahan natin, mga kaibigan, ang panawagan at ang gustong mangyari ng leadership ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, ang mga leader ng Kamara at DA ang mga butas sa implementasyon ng Rice Tarification Law RTL na matugunan ang pagtutugon ng legislative at executive branch. Sinabi nila Laurel, sa kabila ng limitasyon itinakda ng RTL, ang National Food Authority NFA ay maaaring magbenta ng murang bigas sa mga kadiwa center. Starting in July, some that chase the kadiwa centers will be operation in Pacific region and will offer affordable wheat milled rice in 5 days and a week. Operation center will define of the supply available to the National Food Authority. Napakaganda mga kaibigan ang plano ng gobyernong ito. Kaya sana matupad ito at yan naman ay dahil na rin sa gagawin ng leadership ni House Speaker Romualdez para sa kanilang igagawin na batas na maging ma-implement ang nasabing panukalang yan. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, hihimukin ng Kamara ang mga city at municipal mayor na maglaan ng espasyo kung saan maaaring ilagay ang mga kadiwa center. We are working together to ensure the success of the plan and that through it may be the short-term solution. Important is what the make affordable the rice available the public as soon as possible, sabi pa ng leader ng Kamara. Nangako rin si Romualdez na paaprubahan ng Kamara ang panukalang amyenda sa RTL bago ang siniday adjustment sa huling bahagi ng buwan. Napakagandang balita, kaibigan. Po ba, mga kaibigan? Yan ang dapat na makita natin. At yan dapat ang mga sinasabing maipakalat sa lahat ng pahayagan, sa lahat ng mga social media prone na may ginagawa ang liderato ng gobyerno. Di ba? Hindi yung makikita natin puro paninira, puro gawang kwento, puro gawang fake news. Yan yung mga tao na gustong sirain ang pamahalaan na gumagawa ng mabuti. At yung mga taong na gusto lang manira, maggawa ng mga fake news, yan yung mga tao na walang nakikitang mabuti. Bakit kaya nila ito ginagawa? Kasi ayaw nilang magtagumpay ang gobyerno ni Pangulong
Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. At syempre, ng leadership ng Kongreso sa pamumuno ng ating butihin at masipag at action man na si House Speaker Martin Romualdez. Hindi nila may tatanggihan na nagtatrabaho ang Kongreso para sa bawat mamamayan, para sa bawat Pilipino, at lalong-lalo na sa iyo, kaibigan, na isang Juan de la Cruz. Mabuhay tayo, mabuhay ang ating bansa, at higit sa lahat, maraming salamat kay House Speaker Martin Romualdez sa panukala niyo pong ito na maging 30 pesos ang presyo ng bigas. Malaking kaluwagan po ito, Mr. House Speaker, para sa mga kababayan nating Pilipino.